Hello guys, welcome to my channel. Ayan, nagulat ako kasi bakit biglang bumukas na yung magiging bulaklak ng aking dragon fruit. Kanina nung umakyat ako ay balot na balot pa siya ng color green. Ayan, may katabi siyang hinog ng dragon fruit. Days na lang ay i-harvest ko na. Sobrang bango ng dragon fruit na bulaklak. Nakakagiliw siya as in. Ayan ang haba ng hibla ng mga kanina na yan ang nakakatakip sa etong mga petals na to na parang mga pakpak ng manok na puti. Parang yung mga feather yan. Oh, ayan, sobrang bango, kakaiba talaga. As in, everyday ay sinisilip ko siya sa isang araw. Many times ko siyang sinisilip. Kanina before dumilim, sinilip ko ulit siya. Nagulat ako ngayon before bedtime. Past 10 na ng gabi, umakyat ulit ako dito kasi nga nagbabaka sakali. Ayan, ginulat ako ng aking dragon fruit kasi bilang nakabuka na ang ayan o, ang hahaba ng mga ano niya. Sobrang bango. Self-pollination ang mangyayari dito. Ayan. Then, ito yung yung bunga ng aking dragon fruit. Ayan siya, guys. Malapit ko na itong i-harvest. Pero the more na hindi pa siya naka-harvest, nasa puno pa siya, nakakonect pa siya dito, is lalong sumasarap. Based sa mga expert na nakakapag-harvest na ng dragon fruit. Yun ang update sa akin. Yun ang kwento sa akin na napagbilhan ko ng mga bagong seedlings ng aking dragon fruit. Ayan, iilan lang silang sanga. Hindi sila yung dragon fruit na sobrang marami yung sanga. Pero binigyan na nila ako ng bunga. Imagine niyo guys, ang laki-laki ng bulaklak niya. Hindi ko inaasahan na giant talaga ang kanyang bulaklak. Sobrang laki at ang bango-bango. Sobrang puti. Ayan. Sobrang puti niya. May sarili siyang bango. May sarili siyang amoy. Then, update ko ulit kayo. Yung dating pinatumba kong mga Madridi cacao na kahoy na pagagapangan ko ng aking mga seedlings ng bagong dragon fruit ay pinatayo ko ulit kasi ilang araw nang umuulan. Dito sila pinahiga ko dito yung mga kahoy, pero dahil nga mayat may ay umuulan, instead na madry, kasi hinahanap ko yung init ng slab, yung semento, para mas lalong mapadali nga na mag-dry yung mga kahoy, para magamit ko na makapagtanim na ako ng mga bagong seedlings. Ang problema ay nabababad. Pagpasensya nyo na guys kung bakit may mga ingay ng aso kasi gabi na. Ayan. Nalalaman ko na hindi pa sa pwedeng pagtaniman kasi pag binakbak ko yan, ito, ayan ang upper part dito, meron siyang color green pa dyan sa upper part. Basta dyan meron siya pang kulay na color green. Ayan dito medyo hindi ko mabakbak. Ayan oh, may color green pang part. Ibig sabihin pag natagalan na yan ito medyo okay na. Natagalan siya na nasa lupa na, may possible na mabubuhay yung kahoy. Hindi siya pwedeng mabuhay kasi unang-una ay hindi open lot. Rooftop gardening tayo, itatanim ko siya sa malaking taniman. Ayan. Yan ang update ng aking pagtataniman na dating nakahiga ditong mga kahoy. And silipin natin yung aking seedlings. Hello Ginger. Ayan yung aking pusa. Yung mama ni Orange. Yung aking sidekick ay kung saan yung nagdora-dora. Silipin natin yung aking itatanim na. Ito yung aking dragon fruit seedlings. Ayan, mga matured yun na yung mga sanga. Kaya mabilis to agad mamunga.
hopefully ay by mga ilang months lang ay bungahan na agad ako. Ayan yung aking pusa. Ayan. Ayan siya guys. Siya ang aking bagong itatanim. Ayan yung aking ito. Nakaganito pa rin siya kasi hindi ko pa pwedeng tanggalin to. Yung pinakatangkay ng kanyang runner kasi maiksi to, kailangan i-adjust na lang na in-adjust ko na lang to para umabot na at least nasa gitna yung tanim. Ayan, mga California variety siya, pero may nakahalo. Ito is Japan Sweet Charlie, 3 puno. Ayan, then lahat na hanggang sa taas ay California variety. From Batangas po yan na farm, binili ko. Then ayan, may bunga. Ayan is Sweet Charlie. Ito ay Japanese Shoga. Ayan, merong may bunga. Ayan, may bunga. Oh, ginger. Ayan, ang pusa. Then, meron ako ditong bagong seedlings ng yung passion fruit. Ito, meron iba dito kasi pinapaulanan ko. Ito yung bagong passion fruit, yung tinatawag ng iba na true lemon, merinda, or orange. Binigay to sa akin ay ilang dahon pa lang. Ngayon ay, ayan, may 1, 2, 3, 4, 5. May 6 ng bagong dahon. Then, nakabili na ako ng paggagapangan niya na nylon. Ilang meters din yun. Doon ko papagapangan. Then, ang bago ko ay eto, pipino. Eto medyo maliit siya. Pero itong iba ay malaki na. Tomorrow ay kailangan asikasuhin ko na siya. Lagyan ko na ng tali dito. Ilalagay ko dito. Maluwag lang kasi syempre lalaki yung kanyang katawan. Yung straw ay itatali ko dito. Dito itatali ko. Para dire-diretso yung paggapang niya. Dito na siya. Dito sa temporaring bakal na nakaharang dyan para if ever may mga pumunta ditong na bata na hindi sanay ay hindi mahuhulog. Pero kami alam naman namin, pero mas mabuti na rin ang nag-iingat. Ayan, yung aking talong. Then ito ay pipino pa. Ayan, hinog na talong. Ayan, hinog na talong. Then, kamatis. Sobrang mahal ng kamatis ngayon. Paisa-isa ko siyang hina-harvest kasi ang kilo ng kamatis ngayon ay 160 per kilo. Para tumagal-tagal yung aking kamatis ay inuunti-unti ko. Then, ayan ay pipino din. Ayan guys. Yan ang update sa aking dragon fruit, sa aking ibang mga tanim. Dito sa aking rooftop gardening. Ayan guys, malapit ko na itong i-harvest. Sige, thank you for watching po. Paki-support ng aking channel. Paki-like, subscribe, comment po, and share. Thank you for watching guys. Bye. God bless.